Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga taga-Roma. Kabanata 10, talatang 9 hanggang 10. Ito ang sinasabi: kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig, at sa gayon ay naliligtas. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon. Pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nawala na ng mga mahal sa buhay dahil ito na po'y umuwi na sa inyong tahanan sa langit, Panginoon. Lord, bigyan mo po ng kaaliwan ang mga naiwanan nila, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas. Patuloy mo itong gabayan sa araw-araw. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga leaders. Patuloy mo po silang ingatan. Bigyan mo ng makadiyos na karunungan, Panginoon, upang kanilang magampanan ang kanilang mga tungkulin para sa bayan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko ang aming mga kaibigang nasa mga bilangguan. Patuloy po silang ingatan, proteksyonan sa lahat ng oras, Panginoon. Dahil ang bilangguan ay itong isang lugar na napakadami po mga tinatawag natin masasama. Pero doon po sila ay binabago, Panginoon. Dahil ang bilangguan ay isang lugar kung saan ikaw ay babaguhin, Panginoon, sa iyong mga gawa. Lord, pagpalain mo po sila. Ingatan mo po ang mga kapatid namin ito, O Diyos. Patuloy ko rin tinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid, mga kaibigan na magsipasok sa kanilang trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, proteksyonan sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makarating at ng maayos sa kanilang mga pinapasokang trabaho, Panginoon. Itinataas ko rin, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga guro, Panginoon, mga nagtuturo sa mga paaralan, mga nagtuturo sa mga Sunday school. Lord, patuloy mo po silang bigyan ng mga mga karunungan, Panginoon, or Solomonic wisdom, Panginoon, upang
kanilang maituro ng tama, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang maitaas, hindi po ang kanilang mga sarili. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa ibang bansa upang magtrabaho. Lord, ingatan mo sila at proteksyonan mo sila, Panginoon. Lord, naalala namin ang aming mga kaibigang nag-celebrate ng kanilang kaarawan at kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain, ingatan, naway ang pag-ibigan ay patuloy na maghari sa kanilang mga tahanan upang ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na itinataas sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, sa'yo namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ayan. Ito po ay continuation sa ating pinagbubulay-bulayan kahapon ng umaga. Paano ako maliligtas? Okay. Ngayon mga kaibigan, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, hindi lahat ay maliligtas. Ayun. Hindi lahat ay maliligtas. Bakit kaya ano? Maraming mga Kristiyano ang nag-iisip. Minsang iniligtas, kung gayon tayo ay palaging ligtas. Sapagkat sinasabi ng Biblia, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas ayon sa Roma 10. Ang Panginoong Hesus ay ipinako sa krus upang tayo ay matubos. Kaya hanggat tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, nagkukumpisal ng ating mga kasalanan at nagsisisi sa Panginoon. Kung gayon, mga kaibigan, ang ating mga kasalanan ay mapapatawad na tayo, ay ililigtas ng kanyang biyaya. Minsang iniligtas, palaging ligtas. At pagkatapos, tiyak na tayo ay dadalhin sa kaharian ng langit. Ang pananaw ba na ito ay tama? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung gayoy, magsipanatili sa aking salita. Kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko, ayon sa Juan 8:31. Ang Panginoong Hesus na ang mga taong tumutupad lamang sa kalooban ng Diyos ay nagsasagawa sa mga salita ng Diyos ang karapat-dapat pumasok sa kaharian ng langit. Hindi niya sinasabi na ang mga tao ay maliligtas sa pamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya, o dahil lamang sa mga tao ay minsang iniligtas, kung gayon ay palagi na silang ligtas. O ang mga tao ay kaagad na aakyat sa kaharian ng langit sa sandaling bumalik ang Panginoon. Bagamat naniniwala ako nang walang bahid ng pagdududa na tinubos tayo ng Panginoong Hesus, madalas na hindi ko naisasagawa ang mga turo ng Panginoon sa aking buhay.
na parang hindi tayo ang mga taong tumutupad sa kalooban ng Diyos. Paano kung gayon ako makapapasok sa kaharian ng langit? Kung gayon, hindi ang lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ang ilang mga tao ay maaring magtanong, dahil ang Panginoong Hesus ay naging handog para sa kasalanan, para sa ating kapakanan at inako ang ating mga kasalanan. Ligtas na tayo sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ang pagiging ligtas ba sa pamagitan ng kanyang biyaya ay nangangahulugan ng walang hanggang kaligtasan? Kagaya ng nalalaman nating lahat. Sinasabi sa Kabanata 2, talatang 32 sa aklat ni Joel, sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Sa mga unang araw na iyon, ipinahayag ng Diyos na si Jesus ang kanyang mga kautusan at inutusan ang mga tao ng Israel na sundin ang mga ito. Ang mga tao ay naniniwala na hanggat pinamamalagis nila ang mga kautusan ay hindi sila hahatulan. Kung gayon, sila ay maliligtas. Ngunit nang magwakas ang kapanahunan ng kautusan, sapagkat ang sangkatauhan ay lalo pang mas pinasama ni Satanas, hindi mapanatili ng mga tao sa Israel ang mga kautusan at mas lalo pa silang nakagawa ng mga kasalanan. Hindi na sila makagawa pa ng handog para sa kasalanan na makasasapat upang bayaran ang kanilang mga kasalanan. At kaya sila ay nahaharap sa isang panganib ng pagiging hinatulan at sinintensyahan ng kamatayan ng mga kautusang iyon. Ang Diyos ay nahabag sa sangkatauhan. Yun ang malinaw, mga kaibigan. Ang Diyos ay nahabag sa atin. Gayunpaman, at upang ang sangkatauhan ay maligtas at makakatakas sa paghatol ng mga kautusan, ang Diyos ay naging tao sa pangalang Hesus na ginampanan ang gawain ng pagtubos. Ipinako sa krus bilang isang tao na walang kasalanan. At malayang tinubos tayong mga tao, no? Sa mga kautusan, tayong lahat. Mula sa sandaling iyon, hanggat tinatanggap natin at tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, lalapit sa harap niya at ikukumpisal ang ating mga kasalanan. Kung gayon, ang ating mga kasalanan ay aakuin at hindi na tayo hahatulan o parurusahan sa ng mga kautosang iyon. Nakamit natin ang kaligtasan, mga kaibigan, dahil tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Kung gayon, ang kapanahunan ng kautusan, hanggat pinanatili ng mga tao ang mga kautusan ng Diyos na si Hesus, kung gayon sila ay ligtas at sa kapanahunan ng biyaya, hanggat nagtitiwala ang mga tao sa Panginoong Hesus, ikinukumpisal ang kanilang mga kasalanan at nagsisisi sa Panginoon, kung gayon, sila ay ligtas na. Sa tuwing ang Diyos ay gumagawa ng isang bagong yugto ng gawain, nakasasabay tayo sa bilis ng gawain ng Diyos, na mamalagi sa kinakailangan ng Diyos sa bagong kapanahunan, nagsasagawa alinsunod sa mga salita ng Diyos.
At kung gayon, ay maliligtas at hindi nahahatulan ng Diyos. Sa katunayan, mga kaibigan, ang pagkakaligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus sa ating pananampalataya sa Kanya ay nangangahulugan lamang na ang ating mga kasalanan ay inako ng Diyos. At hindi na tayo hahatulan o sisintensyahan ng kamatayan ng mga kautusan. Hindi ito nangangahulugan, gayon pa man, na sinusunod natin ang landas ng Diyos at itinakwil na natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Mas lalong hindi ito nangangahulugan na ang minsang pagkakaligtas kung ngayon tayo ay palaging ligtas. Bagamat naniniwala tayo sa Panginoong Hesus, mga kaibigan, at tayo ay Kanyang tinubos at inako ang ating mga kasalanan, may kakayahan pa rin tayong madalas na magkasala at lumaban sa Diyos. At tayo ay nabubuhay sa isang malupit na paulit-ulit na paggawa ng mga kasalanan sa araw at pagkatapos ay pagkukumpisal ng mga ito sa gabi. Hindi napapalaya ang ating mga sarili sa mga gapos at pamimilit ng kasalanan. Halimbawa na lamang, mga kaibigan, kapag nakasasagupa tayo ng isang usapin upang protektahan ang ating katauhan at katayuan at upang tumaas ang tingin ng mga tao sa atin o tingalain, madalas tayong nagpapanggap, nagsasabi ng mga kasinungalingan at nakikibahagi sa pandaraya. Gusto nating magyabang sa paggawa ng mga bagay at nagpapakana rin tayo laban sa iba at nakikipaglaban sa kanila para sa posisyon. Kapag nakikita natin ang mga kapatid o kaibigan na nagiging negatibo at mahina at nawawala ang kanilang pananampalataya, maraming bisis tayong nagpupunta upang tulungan at alalayan sila, ngunit nakikita natin wala itong bisa. At kaya tayo mismo, mga kaibigan, ay nawawala ng pagmamalasakit at tiyaga. At sinusimulan nating subukang iwasan ang ating mga kaibigang ito. At hindi natin magawang ibigin ang iba kagaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Lalo na kapag dumating ang mga pagsubok sa atin. Nagrereklamo tayo at sinisisi at hinahatulan ng Panginoon. Kung kaya nagsisimula tayong magtaglay ng saloobin at mga ideya tungkol sa pagtataksil sa Panginoon. Hindi natin talaga maisagawa ang mga salita ng Panginoon. At wala tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon at hindi tayo tunay na masunurin sa Kanya. Marami ding mga kaibigan o kapatid ang sumusunod sa mga kalakaran ng mundo. Matanda natin yan. Maraming mga kapatid ang sumusunod sa mga kalakaran ng mundo na pinagnanasaan ang makasalanan, mga kasiyahan, at isinasabuhay ang mga buhay ng pagkain, pag-iinom at paglalaro. Kagaya lamang ng mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Sinabi ng Diyos, mga kaibigan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin sa kasalanan. Ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal.
Napakalinaw, mga kaibigan, ng mga salita ng Diyos. Ang Diyos ay banal at ang position or disposition ng Diyos ay matuwid at hindi maaaring labagin. At kung gusto ng isang tao na makapasok sa kaharian ng langit, kung gayon dapat nilang alisin sa kanilang mga sarili ang kanilang makasalanang kalikasan at maging malinis. At hindi na nagkakasala o lumalaban sa Diyos. Tanging ang mga ganitong tao lamang ang karapat-dapat na magmana ng pangako ng Diyos. Paano tayo na nagkakasala sa araw at nangungumpisal ng ating mga kasalanan sa gabi at nabubuhay sa hindi matatakasang kasalanan, ay magiging karapat-dapat kailanman na pumasok sa kaharian ng langit. Kung hindi natin malulutas ang ating mga kasalanan, mga kaibigan ko, na pinakaugat nito, kahit na akuin pa na ang ating mga kasalanan ng 1,000 beses, 10,000 beses, mapapabilang pa rin tayo kay Satanas at kakalabanin ang Diyos. Isip-isipin na lamang, kung hahayaan ng Diyos ang mga taong kagaya natin na puno ng ating malasatanas, masasamang disposition at nakagawang kalabanin at pagtagsilan ang Diyos, makapasok sa kaharian ng langit. Kung gayon, paano pa matatawag na banal na kaharian ang kaharian ng Diyos? Magiging imposible ito, mga kaibigan, di ba? Imposible ito. Ito ngayon ang hamon, mga kaibigan, o mga kasulidrak. Kapag itinapon natin ang marurumi, tiwaling mga bagay ni Satanas, makakamit o nakakamit nila ang pagliligtas ng Diyos. Ngunit, kung hindi pa rin aalisin sa kanilang mga sarili ang karumihan at katiwalian, sila ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng sakop ni Satanas. So, ang pakikipagsabuatan ng mga tao, panliling lang at pandaraya ay lahat mga bagay ni Satanas. So, ang pagliligtas sa iyo o sa atin o sa iyo o sa akin ay tinutulutan kang tumakas mula sa mga bagay na ito. So, ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring magkamali. Ang lahat ay upang iligtas tayong mga kaibigan mula sa kadiliman ng kasalanan, upang maihayag ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming mahabagin, marami pong salamat sa mga salita na iyong ibinigay sa amin ngayong umaga. Panginoong Hesus, sa umagang ito, itinataas ko sa inyo ang aming mga buhay. Ingatan mo po ang bawat isa na nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at tulungan mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming maiwaksi ang lahat ng aming mga pagkamalian upang kami, O Diyos, ay maliligtas. Dahil hindi lahat ang tumatawag na Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Dahil kapag kami, O Diyos, ay sumasampalataya sa aming Diyos na buhay, magkakaroon kami ng bunga ng banal na Espiritu. Ito po ay pananampalataya na mula sa aming bibig hanggang sa aming puso, Panginoon. Huwag mo hayaan na ang pananampalataya na sa aming Panginoong Hesukristo ay sa bibig lamang.
Dahil ito po ay pakitang tao lang. Lord, hipuin mo po ang mga puso ng bawat isa upang sila, Panginoon, ay bukas ang kanilang mga bibig at puso upang ikaw, O Diyos, ay kanilang papasukin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.